Pag-usapan pa natin ang Coco Peat kasama si Mobile Journal Amy at Shenza. Amy, paano ba sila nagsimulang gamitin itong bunot ng buko bilang pataba? Actually, Pops, hindi naman siya totally bago pagdating sa paggamit, no. May ibang countries na rin talaga kasing gumagamit nito. Pero yun nga, since na-discover nila na kaya na nilang magkaroon ng machine, yung shredding machine na sinasabi natin kanina. Yan, halos at yun durog nga, na no? Yes, Durog and na alam yung na husk, nila kung paano isa-separate nga yung fibers dun sa mismong coco peat nga na ginagamit nila. Mas nagagamit na ngayon bilang medium soil nga daw yung coco peat ngayon, Pops J. Amy, nakakakuha lang sila kamo sa mga nagbebenta sa palengke ng kanilang buko. Hindi ba sila nauubusan o sinisingil dun sa kanilang mga nahihingi? Well, na coconut husk. yes, fortunately, Pops J, hindi naman daw sila naubusan, napakarami nga daw. Tapos, actually, nakwento din nila, Pops J. Tinuturing na basura na nga yun ng mga nagtitinda ng Tapos, buko. nakakakuha daw sila daily, Pops J, 5 sacks of buko. Yun, ganun yung nakukuha nila. Everyday yan. So, marami-rami din naman talaga silang nakukuha. And actually, hindi naman daw sila hinihingan, pero sila na din daw mismo kusang nagbibigay para nga daw, kahit papano, makatulong din sila dun sa mga nagbebenta mismo ng buko. Ayun, binibenta ba yung coco peat na yan o nagpapamigay ba ng ganyan para sa mga kapatid nating magsasaka? Well, so far, hindi pa sila open para magbenta, Pops J. Pero meron daw ibang stores talaga na nagbebenta na ng coco peat. 350 pesos daw yan per sack. So, ganun kamahal kung ituturing yung from commercialized na talaga na mga coco peat. Pero yun nga, sa kanila wala pa. Pero open din daw sila, Pops J, for training kung may gusto man daw matuto kung paano nga ba ginagawa ito. Kasi kayang-kaya din daw tong maging DIY. Ayun. Amy, may plano ba ang Bureau of Soils and Water Management na maparami ang produksyon niyan? Well, so far, Pops J, actually, nagsimula na sila doon sa may bandang Ilocos Norte nga. Sabi sa akin ni Marvin, hindi lang naman daw sila yung nakatanggap talaga nitong machine. Dahil yung machine parang in-offer na lang din talaga sa kanila. So may iba pang farms, lalo na sa Norte, Pops J, na natulungan na ng Department of Agriculture para nga mas makapag-produce pa sila ng coco peat, Pops J. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Amy at Shenza.